Mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po, na? Kahapon po ay ang vlog ko is about PDIC, Reserve Funds, no? Kung saan po ay inilipat na rin from its reserve funds papuntang National Treasury, ano? At madami hong mga taong galit doon, mga kabida, dahil ang ambong akala po ng taong bayan PhilHealth lang po, no? Yung reserve funds lang po na PhilHealth ang inilipat, no? Meron pa pala. At ito, masyak po kayo, mga kabida, sa bagong expose po ni General Romeo Poquis, ano? Yung Pension and Gratuity Fund po, para ho ito sa mga retiring government employees, ano kasali ho dito yung AFP, PNP, ginalaw na rin daw, mga kabida, according to General Poquis, ano? Okay? Sa post po niya, 17 hours ago po, mga kabida. Babasahin ko lang po Okay? Earlier, I said the budget to support the 200 peso per day increase in food or subsistence allowance of AFP personnel came from the AFP's own budget for reducing or by reducing the AFP's modernization program funds. Actually, ito yung una ho niyang post about subsistence allowance po. Kasi di ba, yung promise po ni Speaker Romualdez na 350 pesos po per day na food allowance po ng mga AFP personnel. Okay? Ipinangako nga ito ni Speaker Romualdez dun nalaman pala ni General Pokis, mga kabida, na yung 200 pesos na additional ay hindi pala nanggaling doon sa funds po ni Speaker. Ito po'y kinuha, mga kabida, ayon po sa post po ni General Pokis, sa pondo mismo ng AFP, particular, doon ho sa Modernization Fund. So, ang nangyari, na-reduce yung budget po for Modernization Fund po ng AFP, ano? Okay? Now, ito po, no? Pangalawang paragraph po dito ho sa post ni General Pokis. What if I told you the pension and gratuity fund for government personnel, including those in the AFP, was reduced by 87.29 billion pesos from its original allocation. Okay? This amount was lumped with other fund sources and instead reallocated and diverted to DPWH to support our Honorable Congressman flood control, ACAP, and other pork barrel money-making projects. Concerned AFP and other MUP pensioners. Sorry for you. So ano yan? Hindi lang pala PhilHealth, hindi lang pala PDIC, pati rin ito. Pondo po ito para sa mga pensioners. Okay? Sa mga retiring government employees. Okay? Including AFP and PNP. Okay? Dito ho kinukuha yung pondo. Sakali ho silang mag-retire, mga kabida. Pero ang nangyari daw, ginalaw na rin. Ano? Alright? Mantakin nyo 87.89 billion pesos. Okay? Almost magtay sila sa sa PhilHealth, mga kabida, no? Yung pondo po ng PhilHealth na ginalaw po ng DOF at inilipat doon mga kabida sa National Treasury, ano po. Yun yung tanong ko po. Kasi hanggang ngayon wala pong matibay at malinaw po na explanation. Ano pong ginawa doon sa mga reserve funds na inilipat po sa National Treasury? Diba? Nung una, yung PhilHealth, although may sinabi po si Professor Cielo Magno na ginamit daw yun para sa paglikha ng trabaho according to Secretary Ralph Recto ng DOF, no? Batay doon sa isang vlog po ni Professor Magno, mga kabida, na po, no? Okay? So, 30% lang yun. How about yung 30 billion pesos lang yun? How about yung natitirang 30 billion pesos na nailipat? Okay? Ano nangyari doon? Okay?
Yung sa PDIC po, 117 billion pesos. Ano po yung nangyari doon? Saan papunta yung pera? Okay? Hanggang ngayon, andyan pa ba yung pera sa National Treasury o ginalaw na, nawala na? Walang explanation po itong Department of Foreign Affairs o Department of Finance, I mean, no? Okay? Ito na naman. Ito pong gratuity, pension and gratuity funds. Okay? Kung yung mga depositors po ng mga local banks po natin, nangamba po na baka ho sakaling mayroon hong mangyari doon sa mga bangko na kung saan mayroon ho silang mga accounts, may makukuha pa ba silang assurance o insured funds? Yun yung mga pangamba po ng mga depositors eh. Ito ngayon, hindi ba ito dapat mangamba yung mga pensioners o yung mga retiring employees po ng gobyerno? Dito ho mga kabida. Okay? So how they sustain the pension and the funds itself mga kabida, no? Para doon kunin yung pondo para ho sa mga retiring government employees. Okay? So, patuloy po tayo. All right. The Honorables increased the DPWH budget by almost 289 billion pesos from its original allocation of 825 billion pesos to fund their pet projects. Okay? Yung sinabi ko po, supposedly, ang DepEd sana yung may pinakamalaking pondo dapat sa GAA, General Appropriations Act. Dapat yung DepEd. Education kasi yung priority po ng gobyerno eh. Bakit ho itong mga infrastruktura po? Okay? Buti sana kung may mga infrastruktura po na create po itong gobyernong ito. Wala eh. Wala po tayong nakitang mga tangible projects eh. Puro lang ayuda po mga kabida, no? Diba? So, yun po, no? Yun po yung nakakalito at nakakabahala po mga kabida dito ho sa mga nangyayari ngayon sa pondo po ng gobyerno, pondo po ng taong bayan. Okay? Alright. Ito, patuloy po tayo. Okay? At 1.1 trillion pesos, the Honorables violated the Constitution which provides that the DepEd, not DPWH, okay, must have the highest allocation in the yearly national budget. What are they in power for? Anyway, yun yung tanong in general focus po mga kabida. So dapat yung DepEd sana yung may pinakamalaking budget for the entire national budget no, for the year. Ang nangyari po, yung DPWH na po. No? Ano po nangyari doon no, sa budget ng ano po ang tawag dito? Yung flood control. Very controversial kasi yung budget ng flood control eh. Diba? Bakit hindi ho sagawa po ng investigasyon itong Kongreso, lalong-lalo na po itong House of Representatives, ano? Binigyan pa nila ng mas mataas na budget, 'di ba? Pag underperformance yung o performing yung isang ahensya po ng gobyerno, 'di ba, sa susunod na taon hindi na kagaya doon sa budget na hinihingi ho nila ang ibibigay. 'Di ba, mas mababa na po. Bakit po ito? Itong budget po ng DPWH. Questionable kasi yung budget po nila for 2024 eh. Sa flood control pa lang mga kabida, yun na po. Sa pool na po sila doon, di ba? Bakit binigyan ho ng mas malaking budget? Kasi ho, ang akala, may mga haka-haka po na dahil daw may mga mababatas ho daw ng mga kontraktor. Totoo ba yun? No? Na sila mismo yung nagko-contract o ko-contract mga kabida sa mga government projects. Totoo ba yun? Kaya nga siguro mataas yung budget ng DPWH, yun ba yung totoo? Okay? Now, linawin na po natin to, mga kabida, no? Ito ay haka-haka lang po. Chismis lang po mula sa mga netizens. Na kaya daw, binigyan ho ng malaking budget itong DPWH kasi ho, karamihan ho sa mga government projects ay contracted by some lawmakers.
and politikos. Yan. That's according to some chismis, ano. Okay? So, yun. Kaya dapat ho i-justified yan. Okay? Ng Kongreso eh. Pero kaya nga ako, against talaga ako doon ho sa pagpirma talaga ni Pangulong Marcos sa budget na yan, ano. Okay, kung pwede sanang mag-reenact budget na lang po tayo, eh gawin po natin yan kaysa napuno yan sa controversy ng na budget na yan, ano. Yan yung gagamitin po natin, ano, hindi. Kaya dami hong nanawagan ngayon, no, na ibalik sa BICAM yung budget na yan, mga kabida, no. Kasi ho, wala, napaka controversial. Ang sabi nga ni Professor Magno, mga kabida, yung budget na yan, yung approval ng budget na yan, pinaka-corrupt sa lahat ho ng mga budget approval po. O budget approved. Sa kasaysayan po, mga kabida, no? Sabi po ni Professor Magno. So, ano pa ba ang hindi natin alam na mga sangay po ng gobyerno na kung saan may mga reserve budget na inilipat po? Okay? Sana ito lang po, ito na lang po, no? Wala na pong iba. Eh baka ho in the coming days may mga lumabas o may lalabas po na itong ahensya na ito ay yon, kinunan din ng pera. Inilipat din yung kanilang pondo, ano po? No, sana hindi, no? Kasi yung matindi kasi ito yung pinakamatindi, ha. Pondo po para sa mga retiring government employees po ito, ha. Pension. Dito kinukuha yung pension po ng mga government retiring employees, mga kabida. Inilipat pa yung 87.29 billion pesos. Yan kung totoo po itong sinabi po ni General Pocis, ano? Okay? We should not conclude na ito po totoo, ano? Pero sakali kung totoo po ito, what will happen now, no? Ano pong mangyayari na po? Ito po yung masakit at masakit na katotohanan, mga kabida, na may mga ganitong mga galawan, mga pangyayari po sa ating bansa, no? Okay? Kumbaga, ang sabi po ng iba, nalalapit na daw yung doomsday po ng Pilipinas, ano? Kaya sabi po, ako, alam nyo, may mga nabasa din ako ng mga comments, no? Masarap daw, maganda ang Pilipinas. Okay? Maganda dito ka titira, no po, no? Pero mahirap mahalin po ang Pilipinas dahil ho, sa dami hong mga kontrobersiya po, mga kabida. Alright? For your comments and your opinion, just comment down. At sa mga hindi pa po subscribers, mga kabida, sa aking sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click also the notification bell. Click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po, mga kabida.